Hi guys! Welcome to my channel. For this video, I will answer all your questions sa isang video ko. Pipili tayo ng questions. Siyempre, about pa rin ng tourist visa. Comments. Okay, first comment. Galing kay Sheila May. Ang question niya pala, how long ba ang validity dates ng stamp mo? Nakita ko kasi multiple entry and I'm curious kung 10 years validity din ba katulad sa US. Thanks po. Ang visa ko ay ma-expire the day before ng expiration ng passport ko. So, if yung passport mo ay kakukuha mo lang, so 10 years yon. That means, yung visa talaga is 10 years yung validity. And congrats nga po pala sa mama niyo. Next question from Miss Rodora. Hello ma'am, gaano katagal po kayo nag-antay to send your passport sa VAC from the date of biometrics? Thank you. Parang hindi ko matandaan kung ilang days. Pero parang within a week ng biometrics, nag-email si IRCC. Open natin yung email ko. Okay, so nakita ko na po. After ng 6 days ng biometrics is naka-receive na kami ng passport request email. Next question from Miss Isabel. Mind to share how was the tourist visa application? How was the tourist visa application? Siguro for us, masasabi kong smooth naman siya. Follow mo lang talaga yung instructions. What were your preparation to earn multiple visa entry? Actually, wala po. Usually, multiple talaga yung binibigay. According sa mga nababasa ko ngayon sa mga groups. Yung next na tanong niya is, may relatives po ba kayo sa CA? So, meron po. Sister ko po is living here in Canada. In-invite niya kami dito para ma-experience yung CA. And, so ayun, may sister po ako dito. Usually po talaga is, hindi sila strict kapag family visit yung reason nyo. Kasi dito sa Canada nga is wala masyado tayong relatives. Kaya okay sila ng pag-invite ng family member galing sa atin. Next question is from Miss Melissa. Ma'am, ask ko lang anong dinahilan nyo? Paano kayo naka-approve sa asawa ko na deny? Ano dinahilan nyo ma'am at na-convince nyo? Yung reason ko talaga is family visit. Kasi kapag nag-apply ka doon sa website, meron po choices na family visit or tourism. So, family visit po yung reason talaga namin. Tapos po, may invitation letter galing sa sister ko na siya lahat yung mag-sponsor sa amin, including tickets, accommodation, all expenses while we're here. So, ayun. Next question from Roland and Cheryl Vlogs. Hello, madam. Pwede ba sa CP mag-fill up? Ano po ba ang link para makapag-fill up sa tourist visa? Meron pong new portal, si IRCC portal, and yung tinatawag na GCKey. So, yung nagamit ko po is GCKey. Yung mga links po pala is ilalagay ko down below sa description natin para hindi na po kayo maghanap. Pero, regarding sa if sa CP mag-fill up, for me po, parang better po talaga kung sa computer. Kasi po may mga attachments kang ilalagay dun sa per documents na hinihingi ng IRCC. Kaya kung sa cellphone ka, possible naman, pero yun nga, mahirap. Next question is from Giovanni.
sponsor daw siya ng brother niya. Magkano po laman ng bank statement nyo if ever? And ano po tanong na immigration officer po sa inyo? Thanks po. Naku po. 18 pala si Sir Giovanni. Hi mga kapwa 18 dyan. Sa mga hindi po na nakakakilala ng 18, yun po yung mga fans ng SB19. So isa po ako doon. Ayun. Share ko lang. Magkano daw yung laman ng aking bank account? Okay po. So to answer this question, nandun po sa website yung computation. Pwede nyo i-search po kung magkano talaga yung requirement sa ilang buwan na ni-request nyo. Pero sa akin case, kasi sponsor ako. Next question is from Miss Rodora. Hello ma'am, yung pinaka-go signal po ba ng pagpapadala ng passport ay yung email from IRCC? Yes po. Wait po talaga kayo ng email from IRCC na passport request para maipadala nyo na yung passport nyo. Iba pa po ba yung acknowledgement tax invoice? Salamat po. Acknowledgement tax invoice. Hindi po ako familiar ng acknowledgement tax invoice actually. Meron silang ibibigay sa yung list of requirements. Tsaka yung instructions talaga kung anong gagawin mo, kung anong ilalagay mo dun sa envelope ng passport request. So, may follow-up question si Ma'am Rodora. Sabi niya, kinuha na daw yung biometrics niya and until now, wala pang email si IRCC. Pwede kaya akong pumunta ng VFS to inquire? Hindi po ako sure about that. Pero yung sa aking case po, nung may mga inquiries ako is, nag-chat po ako sa kanilang website. Ililink ko rin po dyan yung website sa description down below. Kaya, check out na lang po ninyo. Next question from John. John or John? Ano po ang mga requirements para ma-approve ang tourist visa, ma'am? Nasa website po lahat ng required na documents. So, follow nyo lang po yun. And, tip ko lang is, sundin nyo yung ano talaga yung computation ng POF kapag nandito kayo as tourist. And, if sponsored naman po kayo, mas malaki po yung chance if family visit yung reason nyo. Tapos sponsored pa po kayo ng relatives nyo. Proceed tayo sa next question from Anyas. How much should I have in my bank account for an 8 days tour in Canada? Ayun po, isearch na lang talaga yung required fund ng isang tourist. Kasi po, depende din po yun sa case nyo. Consider nyo po yung accommodation, food, mga travel expenses nyo po. Ang point lang po talaga is dapat ma-convince nyo yung IO that you can fund your trip to Canada as a tourist. Next question from... Okay po, so nalobat na po ako. And hindi ko pa po na uubos yung questions nyo. So, comment down below. Ayun, so good luck po sa lahat na gustong mag-Canada dyan. I-share ko na lang din po yung nangyayari dito, yung iba pumupunta po dito kasi na-open po yung Canada for tourists na ma-convert yung visa to work permit. Pero po, take note po ha, usually po, yung mga nakakakuha po ng work is yung may mga experience talaga from fast food industries, mga cook,
yun po talaga usually yung nakukuha at nakakahanap talaga agad-agad ng employer na magsa-sponsor sa kanila. Kasi po, if tourist ka, need ka ng document from the employer para po makuha kanila as a worker. Ayun po. Tapos po nun, kailangan mo rin pong mag-apply ng work permit sa website ng Canada para po ma-issuehan ka ng working permit. In short, experience talaga yung labanan dito kapag gusto mong ma-convert yung tourist visa mo to working permit. Marami na nga akong nababasa na umuwi na lang kasi nga ang cost of living dito is malaki-laki. Kaya kung wala ka talagang relatives or sponsor dito, dapat may ipon ka talaga. Kasi kung ako lang talaga dito, malamang ilang months lang ako, umuwi na ako. So ngayon, this is my second extension. Kaka-approve lang po nung second extension ko. So this is my last extension kasi uuwi na po kami ng mother ko. And maybe babalik din po ako agad kasi may kailangan pa po akong balikan dito. Ayun. And more contents about Canada and travel with my beloved. So, ayun. Hi guys. So, nalobat po yung ating camera. If you have more questions, comment down below and I will try to answer all of your questions. Kung may mga nalalaman po kayo, share nyo na lang din po sa comments down below. See you sa ating next video. Bye!